Ako si Ivan, from the province of Bataan. From the province of Nueva Ecija. From the province of Pangasinan. From the Santa Maria, Ilocos Sur. From the province of Tarlac. From the province of Batangas. From the province of Pampanga. From the city of Naga. From the province of Pampanga. From the province of Pangasinan. Lipat dito, lipat doon. Karaniwan na sa mga Pilipino ang pandarayuan o ang migration, mapaibang bansa o ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang tuluyang paglipat ng tahanan ay hindi lang basta-basta nangyayari. Nakasisiguradong may malalim na dahilan ang pandarayuan na siyang ikinaharap ng madaming tao. Paglipat dahil sa trabaho, pag-aaral, mga pangarap, mga banta sa buhay at marami pang iba. Ang isyu ng pandarayuan ay hindi lamang napapanood ngayon. Makikita ito sa pagtakbo ng kasaysayan ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila. Ibig sabihin, nag-iiba ang mga dahilan sa pagbabago ng panahon at sa pag-unlad ng isang lugar. Nakadepende ito sa maraming bagay kung kaya'y ito ay laganap pa rin hanggang ngayon. Ang UST o University of Santo Tomas ang isa sa mga eskwela ang pinupuntahan ng iba't ibang estudyante taga-probinsya, mapahilaga o timog man ng bansa. Ako si Amina Pitalver, nalilipin sa senior high school. Ako ay taga-Pangasinan. Noong una nakakapanibago kasi para sa akin medyo polluted yung area kasi ang dami nakatapong basura. Unlike sa Pangasinan, medyo mas malinis talaga. Taga-Bani ako, so kapag nandun ka, mas nakakapag-isip ka na maayos, tahimik. Unlike dito na pag gising mo pa lang ng umaga, may naririnig ka ng kusina ng mga sasakyan. Gusto ko yung UST kasi nababalitaan ko na madaming nakakapasa na taga-UST na for accounting. So, ayun, mas madami talaga akong natututunan dito. At saka, mas madami din akong natutunang ibang bagay kasi sa previous school. Siyempre, hindi lahat sa subject, hindi lahat sa previous school ko natuturo yung ibang lessons. So, dito nung may mga nalaman ako parang kakalbang lessons na hindi tinuro bago. Buti na lang dito ako nag-aaral. Kasi mas maraming ino-offer dito na courses. Unlike in Pangasinan, kukunti lang. Yung balak nilang kukunin, wala doon. It's not offered there. Kasi ang university lang na mayroon doon is PSU, Pangasinan State University, wherein they're offering education only. Marami rin na private universities at saka colleges, pero limited ang mga courses. Kasi comparing the status of the learners in NCR from that of the province, the gap is very wide. Kasi kung dito, lahat ng kailangan ng bata, sabihin mo lang, you provide this, you need this. Pagdating, okay na. Pero pag nasa province ka, hindi mo ma-implement yung ganong strategy. Kasi you are to expect na hindi lahat sila makaka-afford na bumili ng materials na yon. Kaya how can you expect high performance kung hindi naman lahat ng mga estudyante mo ay may materials na gagamitin. Especially so nowadays, na kailangan na yung performance tasks. Bilang isa sa pinakamatandang universidad sa Asia, ang UST ay naging alma mater ng mga bayani, presidente ng bansa, martyrs, abogado, arkitekto, manunulat, at mga musikero. From province, lumipat ako ng Letran. Kasi halos lahat naman kami noon sa dati kong school bago ako mag-Letran gusto nang lumipat. Kasi, parang konti kami, parang wala nangyayari, ganon. So, nung nandito na ako, from province kasi yun, so nandito na ako, medyo natatakot pa ako kasi sobrang, parang ako lang yung lumipat. Kasi nakakatakot kasi first time kong papasok
pagpasok talaga sa Manila na ako lang, kung wala akong masyadong kilala, nakakaba since nung papasok ka ng classroom. Tapos, makikita mo magkakakilala sila since grade 10 na ako lumipat noon, so magkakakilala na sila. Tapos ilan lang kaming new student dun sa class na yon. Sobrang nakakaba. Tapos iisipin mo kung ano iniisip nila sa'yo kasi ikaw lang yung bago, ilan lang kayo. Yung instinct ko nung first day, iba pala kasi sila yung nakiki-approach sa akin. Kasi di pa ako madaldal, sila talaga nagdadaldal sa akin. Strand ko ngayon, news, and okay naman yung class ko. Hindi ako ganun nahirapan sa kanila kasi may circle of friends kami, tapos every time na pwede kaming lahat, lumalabas kami para makapag-bonding, tsaka matayin din yung pagiging barkada namin, kung saan-saan na kami nakapunta. Masaya ako nandito ako sa UST since new friends, and hindi lang new friends kasi new knowledge pa. And mas lalong lumalawak yung kaalaman ko, not just about people, not just about academics, pero sa world talaga, and to myself. Lumipat po ako ng Manila kasi alam ko po, kulang pa po ang sistema na edukasyon dito sa probinsya ko po. Kaya nandito nga po ako sa UST para ituloy ko po ang aking pangarap sa pagiging isang doktor. Mas madaming opportunities sa UST na ma-offer sa akin kaysa dun sa province. Nag-aral ako sa UST kasi dreams ko po. Kasi naniniwala ako na ang UST ay merong higher quality of education at gusto kong magkaroon ng mas magandang kinabukasan dito. Lumipat po ako ng UST para ma-assess kung kaya ko na ba talaga ang buhay at kung ano na bang estado ko sa pagiging isang independent na tao. Kumbaga, parang yung tao dito kasi parang normal lang, unlike sa ibang colleges or ibang university na parang may status quo. Kuyo dito, madali makisama and malapit sa lahat kasi gitna like Lasal. So yun. The reason why I chose to study here in UST is because UST has various cultures from the different areas of the Philippines. Here you study with people from the different areas of the Philippines. You get to learn different things sociologically, and we get to interact with the microcosm of each values of the Philippines. I chose to study here in UST instead of another place abroad because I actually like the school and I like the course that I'm studying. Biyahe, depende. Kung ano kasi, kapag commute, pag commute, kasi di ba yung ibang bus may parang tigil-tigil pa. Kukuha pa sila ng mga, so minsan 7 hours, 6 hours, tapos pag ma-traffic, 9 hours, gano'n. Pero pag ano naman, pag private, siya, 4 or 5. Kaya punta kami ng Manila kung saan-saan para daw pag ano yun? Pag nag-isa na ako, hindi na ako mawawala. Hindi na ako paikot-ikot. Hindi na ako kung saan-saan. Hindi ko na kailangan ng someone to lean on. Ganun. Sa pagkakaalam ko, at saka sa experience namin na nag-implement na ng Mother Tongue for since 2010, medyo nahihirapan yung mga bata yung sa transition from Mother Tongue to English. Pero there is yung tinatawag namin kasing bridging in languages na kailangan i-bridge mo yung from Mother Tongue to Filipino, Filipino to English, ganun. Kasi, for example, for grade 1 learners, at the end of their life in grade 1, the learners should be able to master their mother tongue skills. And then at the end of grade 2, they should be able to master
their skills in Filipino language. Parang ganun, mother tongue. So, ibig sabihin, at the end of grade 2, dapat master na nila yung mother tongue and Filipino. And then, at the end of grade 3, kailangan the learners should be able to master English naman, skills in English. Kaya, dapat pag natapos niya yung grade 3, master na niya yung pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita in mother tongue, Filipino, and English. Pero, so far, hindi naman lahat ng bata gano'n. Masantos yakab basanan si kayo namin, siyak si Maria Eliza Estrada, nanlapuak at Bugalyon Pangasinan, Balot, Wajakla, Natanan, UST Manila. Ako si Maria Eliza B. Estrada, galing sa STEM strand ng University of Santo Tomas at galing ako sa probinsya ng Pangasinan. Plano kong mag-doktor. Siguro isa na rin yun sa mga rason kasi diba sikat naman ang UST bilang eskwelahan para sa medisina. Siguro yung pag-a-adapt yung pinakamahirap kasi nakakapanibago sa una kasi nasanay ka na may mga ibang bagay na ginagawa mo sa probinsya na parang iba sa Manila. Galing ako sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Hindi siya masyadong kilala kahit sa Pangasinan mismo, yung mga Pangasinense. Parang simpleng lugar lang siya, tahimik. Bihira kang makakita ng mga building katulad dito. Saka, yun nga, yung typical na probinsya, yung mga may palayan. Tapos, siguro iba-iba rin kasi yung pananaw ng mga tao dito. Saka isa pang kailangan yung na baguhin ko yung sa salita. Kasi meron yung mga ibang salita na mas sanay akong sabihin yung kataga sa Pangasinan imbis na sabihin ko yung sa Filipino. So yun talaga yung kailangan ko ring baguhin dito sa Manila. Kung minsan kasi may mga kataga akong sinasabi. Tapos, ang sasabihin nila, ano yun? Parang kailangan ko pang ipaliwanag. Tapos, kailangan ko pang pag-isipan talaga kung ano yung ibig sabihin nun sa Filipino para maipaliwanag ko talaga. Yun nga, tapos ang pinakamahirap pa nun yung sa dialect namin, ang ibig sabihin ng wala, meron. Kaya, nalilito ako kung minsan noon eh, pero ngayon naman okay na. Yung mga ganun na, mga maliliit na bagay na. May mga bagay na gusto ko sa dati, may mga bagay na gusto ko sa ngayon. Pero hindi ko talaga in general, hindi ko talaga kayang sabihin na mas gusto ko yung dito sa Pangasinan, na mas gusto ko yung dito sa Manila. Pero ang nagustuhan ko talaga dito, syempre, mas gusto ko dito yung mga natututunan ko. Pero mas gusto ko talaga nun kasi iba pa rin talaga sabi nga nila, there's no place like home. So may mga bagay ka talagang hahanap-hanapin mula doon. Pero meron ding mga bagay dito na talagang may pagmamalaki ng Manila. Paano ba kayo nang naranasan dito sa Maynila kagaya sa probinsya? Para sa akin naman, ang pinakamalaking pagkakaiba na na-feel ko is yung paninira ng mag-isa. Yung wala yung parents. Hindi naman sa mag-isa ko, kahit kasama ko yung mga kapatid ko. Pero yung iba talaga, kahit pag nandyan yung parents mo kasi, di ba, pagising mo ng umaga, nakahanda na lahat, di ba? Kakain ka na lang, maliligo, tas pasok na agad. Pero ngayon na wala yung parents namin, kailangan ikaw pa maghanap ng pagkain mo, tapos yung damit mo, ikaw pa maghahanda, lahat-lahat. So, mas nahihirapan ako. Kaya parang nadama ko yung importance talaga ng magulang namin. Yun lang. Ako sa akin kasi hindi ko expect na magmamigrate kami dito sa Maynila. Kasi nga, gusto ng magulang ko ng magandang education. So, doon kasi sa Laguna, hindi pa maganda yung masyadong education doon. So, nilipat ako dito na hindi ko gusto naman, pero gusto nila, pero okay lang naman. So, nung lumipat kami dito, medyo na-culture shock nga ako kasi iba yung atmosphere dito sa Laguna kumpara dito sa Maynila. Dito sa Laguna, medyo okay pa, tahimik, ganun, walang masyadong gulo, tapos walang nagbibibi masyado, at hindi tulad dito sa Maynila, mausok, ganyan. Tapos, yung mga tao pa, minsan nakakatakot kasi alam mo na, Maynila, ganito, yun. Ako naman, sa Rizal kasi, mas, parang na rin siya, parang Manila na rin. Pero, may mga bagay na hindi rin pareho. Kaya ako lumipat dito sa Manila kasi nga na-accept sa UST. Tapos, kailangan mag-dorm kasi yung travel time, ang minimum mo na 1 hour to tapos maximum maabot minsan 4 hours kasi pag traffic, gano'n.
Tapos, so kung 4 hours ay yung max, so sa isang araw, siguro maka 6 hours ka, ganun. So, naisipan namin mag-dorm na lang. Sa dorm naman, parang ganun nga sa kay JR, na kailangan maging independent ka na ikaw magluluto, pagkagising mo, gigising ka mas maaga, ganun. So, parang nakamiss din na hindi mo palagi nakikita family mo tuwing weekend lang. Tapos pag weekend, sobrang busy, peta pa rin, gano'n. So, nakakalungkot lang. Pero masaya rin kasi parang more time na nandito ka sa school. Ayun lang, kailangan mo lang ng time management. Kayo naman, nararanasan niyo ba yung nararanasan namin? Ako. Kahit taga Manila ako, city girl, syempre nagta-transportation pa rin ako. Dati kasi sa dati kong school, malapit lang talaga yung tirahan namin. So parang, as in naglalakad na nga, parang 5 minutes lang. Pero ngayon, kahit na malapit pa rin ako sa UST, natutunan ko pa rin mag-jeep, mag-tricycle, ganun. Kasi dati, sinusundo-sundo lang ako, super strict talaga eh. Pero ngayon, dami ko natutunan eh. So, parang ngayon, naalaman ko na nagmamigrate talaga yung ibang tao para sa sarili nila, para sa education, para sa mas magandang buhay, mas magandang trabaho. So yun, ako pinili ko yung UST kasi sa school ko na mas malapit sa akin kasi pinili ko mas madaming matututunan. So yun. So ngayon ako sa sinabi ni Margaret sa kanya na oo yung isa sa factor bakit nagmamigrate yung mga tao, edukasyon. Dahil sa edukasyon, so syempre kung malayo, kung galing ka sa probinsya, syempre kailangan mong magbumiyahe ng matagal. So, ako naman, kahit na taga-Pasig ako, kahit pwede naman ako mag-avail ng dorm, inano ng magulang ko syempre kasi unang-una, yung security. Hindi naman sa parang, hindi sila natitiwala sa akin. Syempre, iba na rin ang panahon ngayon, di ba? Maraming may mga dukot, maraming nanakaw, gano'n. Pero, kahit na mahirap bumiyahe ilang oras o ilang minutes ka, syempre, lahat tayo may sakripisyo. So, ang na lang natin dito, yung will natin na pumasok sa eskwelahan. Sa akin naman, hindi ko siya na migration, pero kasi dati sa school namin, di service pa, tapos sa umaga, kakain ka, tapos pagkatapos mong mag-prepare, papasok ka agad, tapos susunduin ka agad sa labas ng bahay. Tapos pagdating sa school, syempre aral-aral, tapos uuwi na ulit, service ulit. So ngayon parang naninibago ako kasi 1 hour, almost 1 hour and a half yung travel ko, pupunta or pauwi. So hindi ko masabi na migration yun, pero parang gano'n na rin yun kasi mas na-allot yung time ko sa pagbabiyahe papunta ng school kaysa sa bahay na kagaya ng dati. Well, ang pinaka-kakaiba na sa experiences natin ay yung early independence kasi kayo, since nag-migrate kayo papunta dito, kailangan kayo lang talaga mag-isa. Well, yung experience ko, ever since na child ako, lagi ko na makasama mga parents ko. So, paggising sa umaga, may pagkain na agad. Minsan may mainit pa ng tubig para maligo sa umaga kasi masyado malamig yung tubig sa amin. Tapos, pag-uwi, hindi na ako kailangan bumili ng pagkain kagaya ng ginagawa nyo kasi si mama lagi na nagluto para sa amin. Ang second naman na pagkakaiba yung culture shock since ako nga dito sa Pilipinas, sanay na ako na traffic lagi dito, sanay na ako maingay, sanay na ako mausok, sanay na ako mainit. Ang di ako sanay ay kung dito sa Pilipinas, sa Maynila, biglang nagkawala ng traffic. Doon ako culture shock. I guess yun yung pinakakaiba sa ating experiences. Yun din sa sinabi ni Lance, yung problema na yung family. So, bumalik lang kami dito kasi wala nang trabaho si mama at papa. At yun lang. Tapos, culture shock na din kasi iba yung buhay na lakihan ko dito kaysa doon. Tapos, yun. Madali lang, laging ginagawa ng parents yung ganun. Parang nanibago lang. Tapos yun, independent din naman ako dun sa Dubai. Pero dito, iba na kasi wala na yung parents mo dun sa tabi mo lagi. At yun na lang dun. Pero pala tayo ng karanasan, no, na kahit galing tayo sa iba't ibang lugar, pero tayo na rason kung bakit nandito tayo sa school ngayon. And that is for education.
Pero in the end, masaya naman tayong lahat, di ba? Yes! Yes, dito eh. In my own perception, it's not the place that matters. It's not the location of the school that matters. What matter is the determination of the learner or the child to study. Siguro ito lang masasabi ko sa inyo, no? So, as students, you have to really study hard, do your best, because your parents are sending you to good schools where others cannot afford. And remember that education is the only treasure that nobody can steal it from you. So good luck and God bless. Ako ay prom. Ako ay prom. Ako ay prom D. Ano ba dapat?